ko po, pero sasamahan mo kung saan natin kinukuha yung pambayad. Diba? Alright, pag-usapan naman natin itong si Kibuloy, mga kababayan. Ito po, lumabas po yung mga balita ngayon sa SMNI at sa lahat po ng mga vlogger po ng SMNI, vlogger po ng mga DDS, na kung saan po sinasabi nila na ito dong si Kibuloy, ang kanyang mga akaso sa Amerika ay binasura na daw po, mga kababayan. Ano-ano po yung mga kaso ni Kibuloy na binasura na daw po sa Amerika. Okay? Ito po yun, mga kababayan. Ay, nako. Teka lang. Medyo late yung dating sa akin eh. Okay. So, ito. Mga ka-GP. Ayan. Hoy. Okay. Ito po, sabi rito. Just in. Korte sa Amerika ay binasura ang mga kasong human trafficking, forced labor at money laundering versus KOJC leader. Ano pang sabi dito? Oh, Mark Ian, fact check. Ay, pinakcheck niya na pala. Teka lang, meron pa dito. Ay, ito pa. Just in. Korte sa Amerika ay binasura ang mga kasong human trafficking, forced labor at money laundering versus KOJC leader. Ito po ay post ni Presidential Tracker na alam naman natin DDS, Dabaweños page. Oh. Pero tayo, nung tayo po ay naghagilap, tiningnan ko sa CNN, tiningnan ko sa lahat ng mga international media. Kahit sa Al Jazeera, wala din. Tiningnan ko rin sa CNN, tiningnan ko rin sa ano pa ba yung mga iba? Mga balita ng ibang bansa, mga ka-GPnatics, aba. Mukhang propaganda lang ang ginagawa nitong si Kibuloy. Dahil po doon sa pangyayari na isa po sa mga kasamahan nila ang nag-guilty plea. Itinuturo po na totoo lahat ng mga ginawa ni Kibuloy doon sa Amerika. Hindi kaya ito, tama, propaganda nila para sabihin na hindi totoo yung mga nangyayari. Pero inyo mga kababayan na ikinakalat nila ang fake news na korte sa Amerika. O, sabi nga dito ng isa, sabi rito ng isa, si Mark Ian, fact check, misleading claims in SMNI News. Ito daw ay misleading. Wala talaga tayong nakita, mga kababayan, na napawalang sala po. Bakit? Unang-una, tingnan nyo po paano at bakit magkakaroon ng tinatawag po natin na paghatol na ibinasura. 'Di ba? Unang-una, hindi pa po nasisimulan ang tinatawag po natin na hearing. Ay, topic mo mamaya, Tita Kark. Sige, ano lang, pahapyawan ko lang. Unang-una, mga ka-GPnatics, November 4 po, magsisimula ang hearing or trial ng mga kaso ni Kibuloy. Bakit? Di ba pinalalabas po nila na ang Amerika daw ay lagi daw po pinaka-cancel yung hearing. Sabi nila yun na ang Amerika ang nagpapa-cancel ng hearing mula 2018. Pero ngayon daw, November 5, yun na daw yung kahuli-hulihan. Ayaw na daw po pumayag ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy na i-postpone pa yung hearing. Pero ang totoo po, ang hearing na yan, ang umihiling yan ay yung 20 na abogado ni Kibuloy sa Amerika na bigyan sila ng time para po makapaghanda sa sinasabing trial.
which is November 5 nga po yan, yan na yung kahuli-hulihan at hindi na pwede na i-postpone pa. Or payagan ang Kingdom of Jesus Christ na ipapostpone yung nasabing hearing. Paano? 'Di ba? Paano nila nasasabi Korte ng Amerika ibinasura ang mga kasong human trafficking? Kahit saan mo tingnan na balita, wala po. SMNI lang. Tita Karks, ikaw tatanungin ko, total meron ka naman na idea, nakakapag-access ka sa mga balita dyan sa abroad. Meron ka bang nakita na ibinasura ang kaso ng human trafficking nitong si Pastor Apollo Kibuloy? Kasi SMNI lang ang nakikita ko na nagbabalita. Mga kababayan, ayan, balita. Dinibang na nga ng isang natin, kasama natin eh. Dinibang na. Ito ay misleading, mga kababayan. Hindi kaya dahil yan doon sa paglabas ng isang kasama nila dati. Ito po yun, oh. Pakinggan natin, May lumabas kasi na balita. Teka lang. Teka lang at medyo mabagal tayo eh. Ay nako, bagal Net ko yung mabagal eh. Ito. Oh, is it a Wednesday? Sorry. Double check ko lang. Sandali po. Wala naman akong sinabing araw ng announcement. Sandali ha. Walang audio. 23. No, Wednesday. Sorry. Usually, nag-Tuesday tayo eh. Okay. So, ire-resume po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality ang pagdinig namin kay Apollo Kibuloy sa Miyerkules, 23 nitong Oktubre. Higit kalahating taon mula nung kami nagsuspend. Ito sinasabi ni Tita Kark. Ewan ko kung parehas Sabi ni Tita Kark, merong update na lalo magdidiin kay Kibuloy kasi hindi ko alam kung parehas ito. Merong isang tao na kasama ni Kibuloy, isang member din nila na mataas ang posisyon na umamin na guilty plea. Sabi niya po, totoo lahat ng winibintang kay Kibuloy. Sa oras ng alas 10 ng umaga. Kumbaga dati ito, kakampi niya, kinasuhan din kasama niya. Kasama niya mismo kinasuhan, pero nag-guilty plea. Susulat po ulit ang komite sa korte para tulad ng sa ibang mga resource persons na nasa kustodiya ng korte o di kaya ng law enforcement ay mahingi yung permiso nila na padaluhin siya dito sa hearing. Ano ba yung naasahang mangyayari sa hearing? Magkaharap sila ng mga witnesses against yung mga complainant? Yes. May ilan po sa mga victim survivors na nakapagtestigo na haharap at may mga bago pa kaming mga victim survivors na hahabulin din ang kahit kapirasong hustisya doon man lang sa paraan ng pag-confront sa dati nilang leader. Hindi ko pa masabi yung exact number pero over the past 7 months na nagsuspend kami, may mga nag-reach out din sa opisina ko at sa aming komite dahil nasubaybayan din nila yung mga naunang mga pagdinig at nasubaybayan nila yung pagtestigo ng mga kapwa nilang victim survivors. Kung gusto, pwede kong basahin. Kung gusto nyo, pwede kong basahin yung naging statement ko tungkol doon kay Marisa Duenas na nag-strike ng... Ayun, si Marisa Duenas. Yun po yung kasama nila Kibuloy, mga ka-GP Natics. Meron pang basher dito. Welcome to J. King, ang panauhing pantanga. Nanonood ka pala sa akin tapos hindi mo alam na anti-Duterte ako. Panauhing pantanga talaga. Sabi niya, bossing, anti-Duterte ka ba? Hindi totoo yan, julul ka. Sabi sa akin.
Tapos merong ano siya ng milestone, ano, matagal lang nakapollow sa akin. Diyos ko. Anong hindi totoo? Mga kababayan, hindi totoo yung kay Philip Salvador, kay Bongo? Ano pang hindi totoo? Kay Anton Lagdameo? Yung kay Anton Lagdameo, ang sinasabi ko lang naman, nag-debunk sila na hindi totoo yung ibinibintang sa kanya. O kay Kibuloy naman, mga kababayan, sabi ng SMNI na basura daw yung korte, yung mga kaso ni Kibuloy sa human trafficking, forced laborer at money laundering. Pero walang balita. Panauhing pantanga talaga itong si J. King. J. King, yung kaso ng PhilHealth ni Risa Hontiveros, alam mo, sa totoo lang, itong sasabihin ko sa inyo, ibabalita ko sana dati yan kay Risa Hontiveros. Sasabihin ko, Risa Hontiveros, yung PhilHealth mo, ayusin mo muna. Sabi ko dati. Anong ginawa ko? Syempre dahil hindi ako sigurado, nag-research po ako. Nakita ko yung kaso ng PhilHealth, putya, nangyari pala yon bago pumasok si Risa Hontiveros sa PhilHealth. Anong nangyari? Syempre, hindi ko na binalita. Syempre mga kababayan, nakita ko na ang intention ko, tirahin ko si Risa Hontiveros. Pero nakita ko na nangyari yung anomalya sa PhilHealth right before na pumasok sa PhilHealth si Risa. Alangan naman, ibalita ko pa yon. J. King, matuto kang rin mag-research gaya ko. Baka mapaso ang dila mo. Diba? Cheat sa labit. Wala pa naman hearing paano maabswelto si Mang Kanor. Kasi nga po, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Meron siyang kasamahan na nakakulong ngayon sa Amerika ang nag-guilty plea. Hindi ko pa masabi yung exact number pero over the past 7 months na nagsuspend kami, may mga nag-reach out din sa opisina ko at sa aming komite dahil nasubaybayan din nila yung mga naunang mga pagdinig at nasubaybayan nila yung pagtestigo ng mga kapwa nilang victim survivors. Kung gusto, pwede kong basahin. Kung gusto nyo, pwede kong basahin yung naging statement ko tungkol doon kay Marisa Duenas na nag-strike ng plea deal sa US government. So, sa loob at labas ng bansa, palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng krimen ni Apollo Kibuloy. Naku, Kibuloy, kawawa ka naman. Yan ba yun? Kaya kayo nagpapakalat? Baliktaran ata. May nag-guilty plea. Nag-guilty daw itong si Kibuloy sa lahat ng mga kaso sa kanya ngayon. Pinapakalat ng SMNI na lahat daw ng kaso ay ibinasura ng korte. Fake news! Ay, mga kababayan, ang kulit nyo The plea deal by Marisa Duenas, a reported long-trusted administrator of the Kingdom of Jesus Christ. Long trusted administrator ng Kingdom of Jesus Christ. Ngayon sabi niya, guilty plea. Guilty si Kibbs. US authorities is a significant step towards Ulitin ko lang mga kababayan. Gusto ko yung maliwanag para masampal sa pagmumuka. Ito mga nakikinig dito. Babagalan ko ng konti Hindi ko pa masabi yung exact number pero over the past 7 months na nagsuspend kami, may mga nag-reach out din sa opisina ko at sa aming komite dahil nasubaybayan din nila yung mga naunang mga pagdinig at nasubaybayan nila yung pagtestigo ng mga kapwa nilang victim survivors. Alam mo, J. King, utos ata to ni Kibbs. Anong fake news Baliw na talaga to. Ako daw ang fake news. Pinabalita nga Sabi ng long-time administrator ni Kibuloy, guilty daw. Nakakulong to. Mga kababayan, umamin. Kung gusto, pwede kong basahin. Kung gusto nyo, pwede kong basahin yung naging statement ko tungkol doon kay Marisa Duenas na nag-strike ng plea deal sa US government. So, sa loob at labas ng bansa,
palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng krimen ni Apollo Quiboloy. The plea deal by Marisa Dueñas, a reported long-trusted administrator of the Kingdom of Jesus Christ with U.S. authorities, is a significant step towards securing accountability for Quiboloy's disturbingly long list of crimes here and abroad, which includes sexual abuse of minors, qualified human trafficking, child abuse, and others. As chair of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, I also hope that Ms. Dueñas, given her position in KOJC, would be open to participating in our continuing investigation on the various allegations of criminal acts by Quiboloy. Sana tulad ni Ms. Dueñas ay makipagtulungan na sa ating otoridad ang iba pang kapwa-akusado ni Quiboloy. Sana ay pakinggan nila ang kanilang konsyensya at isiwalat na ang buong katotohanan at ang lahat ng kanilang nalalaman. I urge the Department of Justice to extend all necessary legal assistance to any co-accused or any other person willing to cooperate towards attaining justice for the many women, child, labor, and other victims of Quiboloy's crimes throughout the years. Dapat managot si Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasabwat sa kanilang pang-aabuso sa kababaihan, kabataan, at iba pang vulnerableng miyembro ng lipunan. Oh, yun ba ang fake news? Yun ba ang fake news? Ay, hanap din ng balita, ah. Sana nakikinig din, hindi yung puro na lang bash, pero wala naman laman ng utek. Walang laman ng utek. kaya kayo napupulaan eh, unang-una. Ayan o, maliwanag na sinabi ng long-time administrator ni Quiboloy, ng Kingdom of Quiboloy, guilty daw si Kibs. 'Di ba? Tapos ngayon pinapakalat ng SMNI, binasura ng korte. Binasura ng korte, wala pang hearing. 'Di ba? Oh. Pwede naman 'yon. Pwede siguro mga abogado ang uma-attend. Pero nasa ng balita? Alam natin na si Quiboloy ay 'di ba? Kalat na kalat sa buong mundo, wanted ng Amerika, wanted ng FBI. Pero walang balita, SMNI lang. Sa kalam. Oh. 'Di ba? Masyado namang sa kalam yung ano ninyo, yung inyong poon. Ah. Oy, nabasura. Nabasura dati, oo, dahil kakampi niya ang mga nasaan? Nasa gobyerno. J. King. Ha? Ikaw mag-search, bossing. Oh, bossing, ikaw mag-search. Bakit natulog yan sa DOJ, bossing? Dahil kakampi nila ang nasa DOJ, Aguirre. Sino pa? Oh, Diyos mio, Marimar. Abiding Garcia, na-scam ako ng mga Duterte. Dati akong DDS pero na-realize ko Dutertes and allies are budol. Correct. 'Di ba? Oh. Mga kababayan, yung manliwanag. Kahit saan mo pong tingnan. ABC News. Meron bang ABC News? ANC, mga kababayan, sa lahat ng mga international media outlet dyan, wala po tayong nakita na si Quiboloy at ang kanyang mga kaso ay binasura ng Korte ng Amerika. Ang binasura lang po dyan, mga kababayan,